Hello po sa inyong lahat mga kamatyas! Natapos na ang bakbakang MVL at Hansmoke Niemann sa pinaglaban ng 5 minutes, 3 minutes at bullet. Pero lagi nating pinipili doon sa may pinakamahabang oras ng kanilang bakbakan sa 5 minutes para medyo mabigat-bigat ang tirada. Ayan, kung sino ang mananalo sa kanila, siya ang haharap kay Wesley So. MVL o Hansmoke Niemann, ito po ang kanilang best game. Ang ginawa ni MBL nag-E4, E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez, A6, classical approach, nag-Knight F6, castling at nag-Bishop E7, nag-Rook E1, B5, Bishop B3 at nag-castling A4. Ito yung tinatawag na anti-martial gambit. Noong araw kasi, ang normal talaga dito sa puti, nagsi-C3 para maka-D4 ng buo at makontrol ng lubos ang sentro. Yun nga lang nadiskubre ni Marshall. Kaya tinawag na Marshall Gambit. Nag-D5, capture, takes. Ito po yung gambit na tinatawag. Pinapakapture ang isang pawn, sacrifice. Pero ang kapalit naman ay iba yung control, activity, mobility sa king side. Mag-G3 yan, Queen H3, and Bishop E3, may Rook E4, etc. etc. Yan ang theory, mahaba yan mga kamatyas. One pawn down ang black pero nagbibigay ng napakaraming posibilidad para makaatake. Ngayon, ito ang naging pangontra ng puti. Nag-A4 muna. Dinidelay muna itong C3 at nag-Bishop B7, D3. Ayan, talagang tuluyan ng pinigilan ang paparating na Marshall Gambit. Dinipensahan na lang, bagkus ingatan na lang ang E4, di ba? Naka-timbre, kumbaga, ang Marshall Gambit na yan. Nag-Knight A5, Bishop A2, syempre para ma-maintain ang powerful diagonal, at nag-C5, Knight to F1 maneuver, nag-B4, and nag-Bishop to D2. Ayan, para hindi rin basta-basta maka-C4 mamaya or maka-B3 dahil may capture doon sa A5. At nag-Bishop C8, so bookline pa rin ito. Kaya nag-Bishop C8 dahil ang Bishop po dyan ay barado na, napaka-solid ng E4. At itatransfer yung Bishop para naman hamunin ang strong diagonal Bishop. Knight E3, ayan, ito po yung medyo bookline pa rin pero hindi gamit gaano. No? Knight G3 kasi ang normal maneuver niyan eh. Ayun, pumupunta sa G3. No? Pero dito sa E3, Bishop E6, nag-C3. Ayun, talagang tuluyan nang nawala po sa talaan ng aklat. Dahil ang madalas ginagawa dito, kinakapture yan, sinasabayan. Pangalawa, binabarhan yung Bishop Knight C4. Yan ang mga palagian. Pero nag-C3 dito si MBL. Nag-B3, ayun, pang-ipit. Bishop B1 and nag-Queen C7. Yan, ang ibig sabihin po ng Queen C7, para mamaya may timing to play C4 and para mag-connect ang mga tore at ipaubaya ang D-file sa tore. Yun po ang simpleng islog na tirang yan. Makahulugan pa rin yan. Nag-D4, ayun. Siyempre para buhay naman ang bishop na ipit, kailangang mag-D4 para magkaroon ng chance mamaya na talagang magamit ang light squared bishop. Nag-C4. Ito namang si Niemann, pinapanatili niyang hanggat maaari, barado ang bishop sa B1. Kumbaga sa isip niya, diyan ka lang. Hindi ka pwedeng mabuhay. Yan ang gusto niya. Nag-Knight F5. Okay? Pinipilit ni MBL na buhay ng bishop sa pamamagitan ng ganyang atake, hoping na kakapture ang black dyan, kakapturein. So medyo mabubuhay-buhay nga yan, di ba? Nag-Rook A8 dito si Niemann. Ayan, para preparasyon sa D-file na nagbabalak din naman na magpapasabog sa gitna. Pero bad move ang binigay ng computer engine. Dapat daw talagang capturing na pala yun. Pag E takes F5, saka pa lang mag-Rook A8. Slightly better for black. Kasi nga, habang ipit ang bishop, ipit din ang tore. Hindi magamit ang dalawang pyesa kung tutuusin. In effect. Okay? Yan ang rekomendasyon ng computer engine. Pero, nag-Rook A8 kagad si Niemann,
nag-queen E2. Ayun. Meron din namang hindi napansin si MBL na simpleng ka-capturing lang pala, queen takes E7, tapos mag-H3. Hinay-hinay lang. Baliktad naman sa evaluation bar. Slightly better na dito ang puti. Kasi nga, kahit pa paano, syempre, bishop pair pa rin yan. O, balik tayo mga kamatyas, no? Capture na pala. Pero ang ginawa, nag-queen E2, rook F E8. Another wrong move kay Stockfish. Dapat daw po ang tira ay capturein pa rin talaga yan. Hanip kahapon pa yung capture na yan. Tapos mag-H6 lang. Yun lang. Yun ang mga malalalim. Unang-una, kakapturein yung E5. Pag kinapture yan, let's say, hindi pa pwede to. Queen takes, magbibishop D6. Biglang lamang kagad ang black. Tingnan nyo talaga, hiwaga ng chess talaga. Atras yan dyan, maglalabasan pala puwersa. Atras ulit, magbibishop C5. Okay? So dito ang pinangahawakan ng black, yes, lamang ka ng pawn, pero considering na double pawn pa rin yan. At yung development ng queen side. Dapat marunong tayo palaging magbasa ng position, mga kamatyas. Okay, balik tayo. So, nag-rook F E8. Knight takes na, queen takes, capture. Ayun na, bad move si MVL. Dapat daw po ay H3 lamang. Pero teka muna, syempre, nakaka-tempt din capturing nito. O, di ba? Parang lamang ng isang po ng puti dito. Ano ngayon ang ibig sabihin? Dito, mga kamatyas, napakaganda ng nakita ni Niemann. Dito, tumbok sa tira ng computer engine. Mapapaisip ka at bakit na itira ni Niemann ito. Tingnan nyo kayo maghusga mamaya kung normal ba ito sa mata or hindi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort and congrats sa nakakita ng Bishop G4. Brilliant move. Nagpakain ng pawn sa E5 then kita yung Bishop G4. Sa pool. Sa pool, sa double B. Parang parang naging radyo yan sa pool, sa computer engine. Ngayon mga kamatyas, ang ginawa, knight takes, queen takes, may bitin din naman. Pero napaka-utak dito ni Niemann kasi considering nga na yung queen side pieces hindi nga makagalaw. Hindi makagalaw Nag-E5. Ayun, para makagalaw. Binigyan na ng diagonal. Okay. Ngayon, pagka E5, queen C5, tiniret ni Niemann yung pawn F2. Nababad move naman. Hindi nyo mapagbibintangan ng computer engine yan. Ang tira daw dapat ay G6. Accurate move. Para to block again the diagonal. Okay? Pero dito, nag-queen C5, threatening, queen takes, nag-queen H4 para depensahan, pero mali pa rin daw. Dapat ang tamang depensa, queen F4. Nakadepensa na, may atake pa. May tempo. Pag kumapture sa B2, then may E6. Yun lang. Yun lang. Pag kumapture kasi may sundot ng check. Pag kumapture naman dito, meron? Mag-rook E5. Yun lang. Mahirap makita yan. Lalo na maikli ang oras, mahirap makita. Balik tayo. Pero nag-queen H4 si MBL, nag-G6. Ayun. At nag-queen F4, bumalik. Kumbaga, nakita na yung tira ng computer, no? Yung kaninang wala pang G6. Pero dito, blunderacious na ang binigay ni Stockfish. Ano kaya ang huling bitaw na pagkatira noon? Sa ayaw at sa gusto ni MBL, mapapaabot ng kamay. Teka muna. Online pala to. Hindi pala mapapaabot ng kamay. Mapapaklik ng resign. Okay. Sige po mga kamatyas. Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Queen takes E5. Brilliant move. Binitawan ng dalawang brilliant move sa labang ito. Bakit nag-resign? Wala na po kasi pag kinapture yan, may sundot ng check sa baba. Pag kinapture ng queen, ganun pa rin. Maghahataw-hataw capture lang. Still may back-rank weakness pa rin. Yung bishop nakabara sa isang sa control ng tore. Pambihirski talaga. At ang nanalo po sa kabuuan, sabihin ko na sa inyo, ang nanalo sa kabuuan
Ay, ito po ang standing. Pakita ko sa inyo. Ito po ang bracket nila update. Ayun. Magnus, Arjun Erigaisi, yan ang magkaharap sa quarterfinals. Wesley So, Niman, yan, aabangan natin ang schedule nila. Ang score ni MBL at ni Niman, dikit na dikit. 1 point lang ang diferensya mga kamatsas. 11.5, 12.5. Grabe, no? At Nakamura, Nepo, Ferusha, Caruana. Yan ang mga maghaharap sa quarterfinals. May kanya-kanyang schedule mga kamatsasa. Abangan po natin ang kanilang schedule kung kailan sila maglalaro. Ayan. At sa quarterfinals, ang mauuna ay si Ferusha versus sino kaharap? Ayun, basta mauuna si Naka, Nepo, Carlsen, Erigaisi at si Wesley hindi pa naka-update eh. Pero abangan natin yan mga kamatsas ha. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo dito sa game na ito and don't forget to subscribe this channel and click nyo ang notification bell all na rin para lahat ng ating mga bagong videos ma-notify kayo. At ganun din po sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na rin kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.